morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is May 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito sa may Eastwood Richmond Hotel. Dito yan sa may Bagong Bayan, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Adarna Street, Holy Spirit, Old Balala, Quezon City. Okay po, magbabalik po tayo mamaya ulit po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasaka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas.
Sir, when kami po noon nagulat, no? Hindi perfectly calculated. Kasi yung, most of economists, mayroong pinag-click mga forecast yan, no, prior to this. Iba po yung pinag-click namin sa ating, for our institution, is at 5.3%. The median of 5.5%, and the most pessimistic forecast is 6.2%. Yung 7.2% is even higher than the pessimistic forecast. Mas mataas pa sa expect na rin. Yes, oo, no? So, yung tanong na po yun, dapat po ba tayo magbaba o ano? I don't think naman, lalo tayong magiging lalo tayong magiging yan kung ano tayo make irrational decisions based on fear. Also, I think yung past inflation natin, other things na nagsimula sa Philippines, we're seeing like that is getting past quicker than what we would expect. Isang nadamay, forward, and somewhere down the line, I think, yung pagkain, and other things that we do, because yung crisis is across permeates widely across many sectors sa ating ekonomiya. Mas mabilis nga lang, no? And yung risk natin dito, of course, syempre, kapag ka nagpahal ito, yun, yung ating sinasabing purchasing power na, mas mabilis din na magiging siya, siya bukas, to make it meet yung mga pangangailangan natin. And it might eventually, also dampen yung ating spending in the economy. Especially at this time na kailangan natin, na-balance yung tendency na mag-slow down yung economy. Kaya, really keep balancing that really, that at the same time, yung inflation iinit and may posibilidad na sumablay ang ekonomiya. Kaya yung tinatawag nilang stagnation and inflation, yung pinangangambahan natin. Yung mga ginagawa mong solusyon sa ngayon ng gobyerno, di ba, magpapamasahe, libre, mga contracting program sa transportasyon, mga 20 pesos na bigas, ito po ba ay makakatulong sa pagbagal ng inflation? O pero sa nakikita natin yan, sa forecast yung mas mataas pa, mas bumilis, so hindi ba siya epektibo po? Well, yung po, yung mga ganyan, we have to keep in mind, that yung ginagawa ng government na pagtulong, may tulong yan, pero limitado. I cannot really kung talagang sinakyan. Kasi right now, syempre, we have to use yung judiciously. We do not really have to spend more. Kaya we have to spend more wisely. So, kung mag-subsidize man, it has to be targeted. Now, recently also, yung Central Bank, ginawa ng ating Central Bank, nagtaas siya ng interest rate para yung inflation, somehow, paano natin yan, ma-contain, control. So, enough yun na, nakita natin na talagang ang bilis, na nagbuo, na umiinit yung ekonomiya in terms of inflation. So when they're doing that, trying to bring down yung inflation, itong government has to do its part, and kailangan yung pag-gastos na, it has to be targeted to specific sectors that need this the most. So kaya yan, yung mga hindi na subsidy sa transport, somehow, but it's not going to go in tandem with the
district managers, the central bank, they know what to do. Okay? But the problem is yung personnel natin very limited. We have to keep in mind, no, that some possibility of weekend growth, growth momentum. Kung nangyari sa Sandalo at Laboratorio, natatanda yung spending natin, no? Dahil ang daming mga clinics, no, na spending because of that, no? Yung naging effect niyan was weekend lockdown, no, natin momentum. And yung ating spending, habang dito, yung problema, yung how much arsenal we have. But having a program, targeting sectors properly, no, and it's the government will get, know what to do. Kasi nga lang, in terms of yung bala, probably yung ano natin, siyang. Sa akin yung promise na lang po, Becky lang. Sinasabi sa invitation, 100 pesos mo, maaaring yung nabibili mo, parang 107 pesos, higit na yung gastos mo para sa parehong items, diba? So ngayon, mas mahal talaga ang gastusin, mas nararamdaman ng tao. Gano'n mo makatagal kaya? Kasi kung magre-recover naman, hindi naman agad-agaran itong mararamdaman ng tao. Yes, no, tama. Hindi mo agad-agad inflation that is even greater than growth everywhere we can able to manage pagkakulit pa rin yung tulong niya at Rob, salamat po sa inyong talungan. maraming salamat din po. Maraming salamat sa ulitin po. Professor Percival Peña Reyes, Assistant Professor, Department of Economics ng Ateneo de Manila University. Super Balita sa Tanghali, nationwide! Dalawang low pressure area o LPA ang inaasahan papasok po ng Philippine Air of Responsibility kung saan ang isa ay may tiyansa na maging bagyo. Muli na mata ng pag-asa, pinapalapit na LPA sa layo 1,020 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Inaasahang pumasok ito sa bar ngayong araw pero hindi inaasahang magiging bagyo. Kailan posible itong magpaulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao simula po sa Webes. Samantalang hindi namang namatano sa pang-LPA sa layong 2,595 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Mataas ang chance nito na maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras hanggang 48 oras. Hindi posibleng pumasok sa bar sa weekend. Hindi pa nakikita sa ngayon na magkakaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa.
halos malapit na sa taas natin yung sa Pasay City. Katunayan, makikita ang isang mahabang pila ng mga PUJ sa gilid ng pangketa sa lugar ng padireksyon ng Makati. Sa kabilang direksyon naman, malalaking bus ng mga biyaheng probinsya ang makikita ng nakabalagpag din sa gilid ng pangketa. Punta abala ito sa mga ibang motorista ang iligal na pagparada dahil imbis na nagagamit ng mga motorista ang isang linya sa outer lane ng kalsada ay napipilitan naman ito na umiwas. Ako isang nilga ng Dennis Barado, CCWB, Balitang Totoo. Online sa Gabal. Super balita sa tanghali. Nationwide. Ay wala ang tagapagsalita ni Attorney Mans Carpio asama ni Vice President Sara Duterte na may malaki sanang epekto sa investigasyon ng House Justice Committee ang sinasabing glitch sa bank account ng abogado. Una rito ay ginit ng kampo ni Attorney Carpio na ang 2 billion pesos na info o pumasok sa kanyang bank account batay sa kopya ng AMLAC report na nakuha nila online ay 2 million pesos lamang. Ay kay Attorney Neil Abayo, ang tagapagsalita ni Carpio, susundin ang computation. Papatak na 4 billion pesos ang mali sa ulat dahil sa umuling glitch. Hindi umano na ipaliwanag sa hearing ng komite kaugnay sinasabing unexplained wealth ang glitch kahit nakasaad na ito'y sa AMLAC report. Nalabang pa umano ang karapatan ni Attorney Carpio dahil hindi naman na ipaalam na ipipresenta pala ang kanyang bank records ngayong siya ay isang umano pribadong individual. Samantala, hindi abayo ng diplomatikong pang-figure si Attorney Carpio dahil nasusunod ang kanyang asawa at hindi rin umano siya ay humihisa ang bank account ng dalawa. Inaasahan ng nila sa Senate Impeachment Court na ito mabibigyan linaw kasunod ng pag-aproba ng House Justice Committee sa committee report. Naniniwala si San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Vice Chair sa the House Committee on Justice na hindi makaapekto sa pagboto ng mga kongresista sa plenaryo. Ang binabanggit na glitch sa bank account ni Attorney Mans Carpio o narito ikinit niya pinakakampi ni Attorney Carpio na 2 million pesos na inflow o pumasok sa kanyang bank account ay batay sa nakuha kopya online ng AMLAC report ay 2 million pesos lang. Hindi Representative Zamora na dumang dokumentong representa sa kanilang mga pagdinig bilang ang AMLAC report ay opisyal lalo ito'y galing sa isang ahensya ng gobyerno. Pagkakataon nila ng Vice President sa nitong posibleng maglinis ng Senate Impeachment Court para may panawagan ng bigyan nila ang sinasabing glitch sa bank account. Samantalang itinutuloy ni Zamora ang sinasabing paglabag sa privacy ni Attorney Carpio matapos na pagsalita sa pagdinig ng kanyang mga bank record. Samantala, umaasa si Vice President Sara Duterte na masusunod Sa Luzon tayo, ma'am, o sa Commonwealth po? Pwede naman. Anong pwede po? Commonwealth? Commonwealth na lang? Dahil nagdadala na siya ng pagtakbo sa pagtakbo sa Pangulong sa eleksyon 2028. Ipinagdarasal na lang po niya na kung magkaroon man ng eleksyon sa 2028 ay Pero mas malapit yata doon, no? Sa Luzon. maayos at mapayapa. Samantala nagkomento Okay din kaso masikip yata. Masikip. na nagsasabing tiyak na mapapaimpeach siya. Ayon kay Duterte, ayos lang kung ang nagsabi nito ay ordinaryong Pilipino dahil ito ang kanilang damdamin. Pero iba na unang usapan kung kongresista o senador ang nagsabi dahil tila sigurado na mga ito tapos impeachment. Naharap naman ng Bureau of Customs sa BOC sa Port of Manila halos sa sandaan at 30 piso maragay iba't ibang puslit ng mga produkto. Kabilang sa mga produkto ay Pinegang brand at sapatos
Ang layo ng U-turn. Meron din. kabilang overpass. Kasi yun ko yata. Mga paalala.
dyan? Masikip pa sa dyan. Umiikot-ikot lang tayo. Andyan sa kabila? Kabila lang. May lagpas overpass. Ah, Magandang Martes, nagkakali ka po. Medyo napapasok ako ang init ng panahon. Kanina kasi ako masakit sa mata ang init. Dahil tirik na tirik mo ang araw. Well, ibig sabihin ng tirik. Medyo muli-muli sa pagkakasya. Ay, pahagya lang, ha? Kasi pag-ibig tayo naman sa labas. Hayaan nyo yung panahon na naman, mainit. Hindi ang inyong mga ulo, ha? Kalma lang, katulad ko. Minor car accident ako nga sa may bandang Fairview ko. Kaya medyo masikip din ang daloy ng traffic doon kanina. Sa tingin ko, ha? Parang hindi nagsimulan sa bigayan, sa kalye, o kaya naman nagmamadali. Kaya yung nangyari po ang aksidente na yun. Ilang ituloy na abala, diba? Kaya kapuso, ingat, bawat init ng ulo, at manatiling kalmado. Puso tayo, Seth. Sa ating curriculum, nakikita talaga natin na parang nagiging kalakal na lang yung ating mga estudyante, no? Pinapadali makapag-promote yung halimbawa paano kapaganda sa global market. May nakakalimutan yung essential, no? Kung bakit ba dapat ikha tayo na masulit at makataong edukasyon. Kundi ang basic na prinsipyo ay maging mahusay din silang mamamayan at makapag-ambag talaga doon sa pag-unlad ng ating business. Tinukoy pa ni Professor Geronimo na maraming mawawala ng trabaho kapag naipatupad ang bagong sistema at pulisiya. Bukod pa ito sa posibilidad na magsara ang ilang departamento o tanggapan sa isang eskwelahan. Sa conservative estimation nga namin, parang 60 to 90,000 maaaring maapektuhan itong tanggalan. Magkakaroon talaga ng kalawakang tanggalan ito. Kasi automatically yung reduction ng GA, reduction ng load, kaya talagang yan yung magiging impact. At mahalagang bantayan talaga din natin, no? Kaya nakakalungkot itong mga promotor ng K-12, no? Nakita natin sa area ng K-12, sila din yung mga nagpapasimulo ngayon ng reduction nito sa kolehiyo. So, talagang hindi natin kailangan pakinggan. Ito mga posisyon ito, mahalagang makinig talaga. No, doon sa mga guro na nagsisimula ng Pagdinig pa ng profesor na nagsusulong din ng panunala ay yung mga mababatas na nagtulak din ng palpak ng K-12 program na hindi naman nakatulong sa mga estudyante. Ngayong araw, itinakda ng SHED ang public hearing para patuloy ang policies at guidelines sa naturang panunala. Samantala ito sa mga pampublikong eskwelahan, hindi ligtas sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program at Summer Remediation Program. Kasama mo sa balita si Radyoman Chelsea Arcia. Nagkulang magsusugat pa ang trabaho ng mga guro sa pampublikong eskwelahan matapos malaman na kasali sila sa magpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at Summer Remediation Program o SRP base sa guidelines na inisyu ng Department of Education. Sabay nito, marinig initiation action ng President Representative Antonio Tino sa taliwas ito ipinangako ng departamento sa budget deliberation noong nakaraang taon. Kahit pa ng mga babatas, ipinaglaban nila ang 8.96 million pesos na pondo para sa programa para makapag-hire ang DepEd ng mga tutor, makapagbigay ng materials at training at maayos na kwento. Pero kung ganito niya ang magiging sistema ay kailangan ipaliwanag ng DepEd kung paano gagawin Ito? ang sinasabing Hindi pondo. po. Gaya ng Sa kabila? pagbabayad ng patas sa mga guro at tutor kasama ang overload at overtime nilang pagtatrabaho. Matatandaan naglaan ng pondo para sa nasabing programa para Diyan mag-hire ang naman. DepEd ng mga tutor na siyang Diretso? mag-implement sa nasabing programa at masigurong hindi ito sasabihin ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Pero ito lang ayaw umanong gamitin ng departamento ang nasabing pondo. Kaya naman, kasali pa rin ang mga guro sa pampublikong eskwelahan sa mag-a-abstraction ng nasabing programa simula bukas hanggang sa June 2 kasabay ng pagkakantari nila sa pagsisimula ng academic year 2026-2027. Kasama mo sa DZXM RMN Manila, Chelsea Arcia, sa RMN. Samantala, yung
kanilang klase bilang pagkondena sa pagkamatay ng Toboso 19. Ang kasama natin sa balitang yan, Bukas si ang gusto ko Rashman lang. Mike Cuyagoy. Meron po kayo nag-walk out sa buhay ng mga klase at mga estudyante na hindi naman campus bilang pagkondena sa pagkatuloy ng misyong na katao sa madugong enkwentro sa Toboso Negros Occidental. Diyan. Sa alas 12 kanina, ang nakikipag ng mga estudyante sa harap ng panahon, pinapanawagan ng estudyante ng justisya at Ito. istudyante ng salita alado na may pagkakatiwala ng mga grupo nito na kami ng pagkakatiwala. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Lang inyong pong lingkod. Paalam po.